Biyernes ng gabi sa Macon, Georgia. May inang may tatlong anak sa kabilang kwarto at isang lalaking naghihintay sa dilim. Doktora, sino ang bumaril sa kanya? Hindi ko alam. Sinabi niya sa dispatcher na hindi niya alam, pero alam naman niya. Yeah, boy. Ang pangalan niya ay Jada Johnson at inakusahan siyang nagplano ng armadong pagnanakaw na nagresulta sa pagkamatay ng lalaki. Kinasuhan siya ng mga piskal ng pagpatay, pero pagkatapos ay nagbago ang takbo ng kaso. Walang nakahula nito. Tutukan natin ang kaso na iniharap ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, gusto ko lang ibahagi ang app na Upside na nagbibigay ng cashback sa mga binibili tulad ng gasolina, groceries at takeout. Ganito, gamitin ito. I-download ang Upside ng libre. Piliin ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila. Magbayad gamit ang card, i-verify ang binili at makakuha ng pera pabalik. Madali lang. Ginagamit ko ito kapag nagpapakarga ng gasolina o bumibili ng takeout. Pipili ako ng offer sa Upside, gagastos at lalabas ang pera sa app. Pagkatapos nun, ililipat ko lang diretso sa bangko ko. Ang madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng karaniwang $200 at $54 pabalik bawat taon. Kaya para magsimulang makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code at gamitin ang promo code na OTC para makakuha ng dagdag na 25 sentimo bonus sa bawat galon sa unang tangke ng gasolina mo. Sino ang bumaril sa kanya? Sino ang bumaril sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam kung sino ang bumaril sa tao? Hindi. Si Jada Johnson ay tumawag sa dispatcher gamit ang telepono ng kapitbahay pasado 11:00. Imedya ng gabi, iniulat na may lalaking nakahandusay sa kanyang apartment. Sinabi niyang hindi niya alam kung sino ang bumaril sa kanya, pero hindi ito totoo. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa peking cake. Nilaglag mo ako at ikaw. 2 araw bago ang pamamaril, sabi ni Jada na may lalaking nakilala siya para sa pakikipagtalik na nagtutok ng baril sa ulo niya at umatake sa kanya. Sinabi niya ito sa tinawag niyang bugaw at magkasama raw nilang inihanda ang bitag. Sinabi niya sa akin na gusto niyang, alam mo na, tutukan ko ng baril yung lalaki habang nasa loob siya ng bahay. Mga bagay lang ito na sinasabi niya. Naintindihan mo ba ako? Saglit at kasundo mo kita. Nakit niyang pabalikin ng lalaki sa bugaw na naghihintay sa dilim. Nagkaroon ng laban at naglabasan ng baril. At pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito na sinasabi niyang kasabwat niya, si Waymon Dancy, 39 na taong gulang, ay patay na. Kinasuhan si Jada Johnson ng pagpatay, kahit hindi siya ang bumaril, dahil hindi lang siya simpleng kasabwat, kaya naging komplikado ang kaso. Isa siyang sex worker na pilit na bubuhay, ina ng 3 anak na nasa kabilang kwarto nang maganap ang pamamaril. Kaya anong gagawin mo sa isang tulad niya kung ikaw ay nasa law enforcement? Ikukulong mo ba siya habang buhay? O makikipagkasundo ka sa kanya? Kinailang ang magbisisyon ng district attorney at binago ng naging pasya nila ang lahat. Anong ginawa mo? Ito ang kwento ng pananambang sa Marywood Drive, Enero 2023 Biyernes ng gabi noon sa Macon, Georgia. Sa Walnut Hill Apartments sa Marywood Drive, may masamang mangyayari. Pero hindi pa natin alam. Ngayon, karaniwang gabi lang at nagpapahinga ang mga tao. Tulog ng mga bata. Si Jada Johnson ay nasa apartment kasama ang 3 niyang anak. Ngunit, may isang taong nag-aabang sa dilim na hindi alam ng mga nasa loob noon. May plano si Jada. Mas maaga nung araw na yon, nagtipek siya sa lalaking sinabi niyang sumalakay sa kanya 2 araw na ang nakalipas. Nagpalitan sila ng mensahe buong gabi. Maganda raw ang usapan nila. Inimbitahan niya ito at siniguradong darating siya. Pagdating niya, naroon na si Waymon Dancy, ang umano'y kasabwat na naghihintay. Sabi ni Jada, nang ikwento niya kay Waymon ang ginawa sa kanya ng lalaki, nagpasya itong siya ng aksyon. Ngayon, pag-uusapan natin lahat ng yan mamaya, pero sa ngayon, ito muna ang kailangan mong malaman. Dumating ang lalaki sa apartment. Pumasok siya at bago pa niya maintindihan ang nangyayari, nagkaroon na ng away. 2 lalaki nakabunot ng baril. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Jada Johnson ay nakatayo roon na may hawak ding baril sa kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, patay na nakahandusay sa sahig si Waymon Dancy matapos barilin sa dibdib. At wala na roon ang bumaril sa kanya. Ang mga anak ni Jada, nandun pa rin sila sa apartment. Tumakbo siya palabas ng pinto papunta sa bahay ng kanyang kapitbahay. Natatakot siya. Nagpapanik siya. Kailangan niya ng tulong.
Inabot sa kanya ng kapitbahay ang telepono at tumawag si Jada sa 911. Binaril siya. Sino ang bumaril sa kanya? Sino ang bumaril sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam kung sino ang bumaril sa tao? Hindi. Saan binaril ang tao? Saan binaril ang tao? Hindi ko alam kung sino. Narinig ko lang ang tatak ng baril at agad akong tumakbo. Sige, dumudugo ba siya? Wala ako sa taas. Wala ka rito. Nasa Ohio ako at ang mga paa ko ay nasa taas. Sige, paparating na ang pulis. Kailangan kong malaman. Alam mo ba kung sino ang bumaril sa kaibigan mo? Alam mo ba kung sino ang bumaril sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino ito. Hindi ko alam. Sige. I have any information. Sige po, ma'am. Naintindihan ko po kayo. Sige. Ilang taon na ang kaibigan mo? Hindi ko alam ang event niya. Hindi ko akin. Ito lang. May pumasok sa bahay at binaril sa apartment. May pumasok, bumaril, at tiningnan ang kaibigan mo. Sige, anong pangalan ng kaibigan mo? Sige, kailangan mong kumalma kasi ang dami mong sinasabi. Kailangan mong kumalma. Nasa loob ng bahay ang mga anak ko. Nasa baba siya, huwag siyang palapitin. Nakahiga ba siya sa daan o sa loob? Hindi. Hindi ko akalain wala na siya sa akin. Katingin ko ginagawa niya si James Jada. Masyado kang mabilis magsalita, ma'am. Di kita marinig. Sige, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sabi mo sa akin ang pangalan mo. Hindi kita marinig. Ang apelyido mo ba ay Johnson? Ano ang first name mo, Binibining Johnson? Jada? Jada. Si Jada Johnson. Hindi ko alam kung kamusta siya. Hindi ko alam kung ilang taon na siya. Hindi ko. Sige? Kailangan ta nilang bumiyahe ng kaunti, pero papunta na sila. May konti pang biyahe, pero papunta na sila. Wala ang pulis sa lugar, kaya papunta siya sa iyo, okay? Kasama mo ba ang kapitbahay? Kasama mo ba ang kapitbahay? Kasama mo ba ang mga kapitbahay mo? Sige. Maraming pulis sa kalsada at paparating pa. May tao sa likod ng bahay mo, sa porch. Dapat malinaw ang pagsasalita mo, ma'am. Mahina ang boses mo. Huwag kang pabulong, lalo na kung kasama ang kapitbahay. Alam kong andyan din ang mga anak mo. Sinisikap naming mapapunta riyan ang pulis. Sige po, ma'am, nag-aalala kami sa mga anak ninyo. Susubukan namin mapapunta riyan ang pulis. Papunta na sila. Wala lang sila sa lugar pero papunta na sila sa inyo. Pasensya na po at wala sila sa lugar ninyo kanina pero marami na pong pulis na papunta na. Sinusubukan nilang makarating agad sa inyo. Dumating ang mga pulis sa Walnut Hill Apartments. Hindi alam ang sitwasyon. May ulat ng pamamaril at mga batang nasa loob, pero walang malinaw na suspect. Nagsimula silang maghanap sa gusali gamit ang flashlight at nakahandang baril. Naglakad sila sa parking lot. Tiningnan ng mga pinto para malaman ang apartment. Doon nila nakita si Jada. Sige, sino nasa itaas? Binaril ba siya? Hindi siya, ano siya. Ayoko mag-detect. Hindi ko alam. Naglalakad ka lang sa likod. Sinusubukan kong kunin ang atensyon mo. Si. Ituro mo kung paano pumasok. Oo, tara na. Ipakita mo sa amin ang paligid. Siyempre, Tomas. Kaya ako na yun. Tapusin niyo ang pagsuyod sa bahay.
Malinis na! Ito ang sinasabi niya. Maraming salamat. Kung ako ay nandoon sa lugar, Ligtas ito. Kailangan natin magbahagi ng isang puno. Isa sa mga burol. Oo, nandito si Mav. Oh, sir. Ano pangalan niya? Oy! Hindi. Hayaan mo siyang gawin yun. Wala ka naman. Good luck. Open the door for him. Tama, may 2 o 3 kami dito. Wow, gusto niyang tuloy sa Distrito 2. Malamang pumunta ka doon sa Distrito 2 kasi kami dito sa Distrito 1. Kaya tingnan natin ngayon. Panoorin mo yan, Keys. Nagkahanap pa ako. Ang tama talaga ng taong to. Pwede naman akong sumama. 6, 7, 8. Ito, 8. She okay? Walo. May mga dasgas din siya dito. Oo. Alam ko yan. Hindi niya sinasabi. Sinuyod ng mga pulis ang apartment, natagpuan ang katawan ni Waymon, basyo ng bala sa pintuan, at nandun si Jada na may gasgas sa braso na hindi niya ipinaliwanag. Dinala siya sa likod ng sasakyan ng pulis. Nagpapanik pa rin siya, nagtatanong tungkol sa mga anak niya, at may iba na rin siyang tinatanong. Ano nangyari sa isa pa? Hindi ko alam ang ginagawa ko. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. 2 o 3 sa amin ang. Pasensya na. 2 ka to sa amin nandito. Kontrolin mo siya. Nasa kotse sila. Sige. Sarah na. Pumunta ka sa kanduran. Sumama ka sa akin sa dang ito. Kailangan kitang sumama sa akin. boss, please. Bakit kailangan kong maging ligtas? Sumama ka lang sa akin. Hindi ka ligtas. Sumama ka lang sa akin. Please let me know. Ipapaalam ko po sa inyo, ma'am. Sumama lang po kayo sa akin, ha? Pakiusap. Pakiusap. Charna! Dito tayo dumaan. Sasabihin ko agad sa'yo, pag nabas nila kasama ang ambulansya, dito ka dumaan para iwas madapa. Charna! May ID ka ba sa'yo? Naku! Baka nasa loob sila ng bahay ko. Nakuha niya na. Dito ka dumaan. Ilalagay ko muna ito sa labas ng pinto. Dumaan kami sa likod. Tara na, pare. Pare, tara na. Nasa itaas pala ito. Binuksan nila ang pinto. Nasa banda rito pala. Nako, pasalanan ko. Halika dito. Tumo.
Just have a seat in there for me, okay? Isasara mo ba ang pinto? Ma'am, hindi kita makita sa phone mo. Ibababa ko ang bintana para sa'yo, okay? Ibababa ko ang bintana para sa'yo. Hintay ka lang din mo yun. Magaling. Ha? Okay, hands up. Ayos na yan. Dalawa, 0. Sige, 2, 3, 2, 0, 2, 1, 1. Nakuha na yan. Oo, maganda para yan. Sino yung isa pang lalaki doon? Sino yung lalaking kausap mo nung lumabas ka? Yung malaking lalaki, yung itim na lalaki. Sige. Na-update na ang dispatch. Sige. Nasaan na anak mo? Saan kita matawag? Sige. Na-update na ang dispatch. Pasensya na. Hindi ko alam na dapat akong nandito. Hindi ko alam na ayos lang ako. Bilisan mo at tumakbo ka na. Tumakbo ka papunta sa akin. Lahat kami ay bumalik. Bumaba kami sa ibaba. Sige. Ha? Pasensya na. Magiging ayusin sila. Sinasabi mo ba kung anong sinabi ng lalaking yun? Nandito sila. Nandito sila sa embus. Kaya tutulungan nila siya, okay? Opo, ma'am. Tutulungan nila siya. Anong pangalan ng kaibigan mo? At patuloy pa rin siyang natataranta sa likod ng patrol car. Kaya dinala nila siya sa opisina ng sheriff. Ikinuwento niya sa mga detective ang tungkol sa buhay niya at tungkol sa website na ginagamit niya para makipagkita sa mga lalaki. Ang tawag dito ay mega personals. At ginagamit niya ito para sa sex work. Ikinuwento niya sa kanila ang nangyari noong Enero 18, 2 araw bago ang pamamaril. Sabi niya, may nakilala siyang lalaki sa website na yon at dapat ay babayaran siya ng 125. Pero pagdating ng lalaki, nagkagulo ang lahat. Kailangan niyang bigyan siya ng oral sex. Kaya sinabi niya sa'yo, nabigyan mo siya ng code. Paano sila babalik? Tara na, simulan na natin. Ano gusto mong gawin? Kasi kung hindi ko gagawin, baka hindi ako makaligtas. Oo. Hawak pa rin niya ang baril. Tama, isang maldita. Oo. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Oo. Binibigyan siya ng oral sex. Tinanong ko din siya kung okay lang uminom ako ng Red Bull ko. Kasi kapag nakita sa bahay na may maliit na berdeng lata o Red Bull na baka natumba, hindi ko kasi itinapon yon. Sorry, uminom ako ng konti kasi natapon yung Red Bull. Parang minigaligo lang ako ng Black and Mild, kaya tiyo ang bibig ko. Hindi ko na rin nabalikan yung oil sheet. Sabi niya, sige, halika, hayaan mo talunin ko yan. At bago pa siya nagsimula nun, sinasabi niya sa akin, hayaan mo ako. Himuko at iba pang ganong bagay. Sa totoo lang, wala naman siyang nakuha sa kama. Sabi niya, tinutukan siya ng baril sa ulo at pinilit siya. Umalis siya na hindi nagbayad. Sabi niya takot na takot siya. Binarricade niya pinto at di alam ang gagawin kaya tumawag siya sa isang tao. Tinawagan niya ang isang lalaking nakilala niya sa parehong site ilang buwan na ang nakalipas, na naging parang anghel na tagapagbantay para sa kanya. Dito pumapasok sa kwento si Waymond Dancy. Nakipag-ugnayan siya sa akin na mawala ang heart ko. At alam mo na, nauwi kami sa pag-uusap at bumalik siya. Pero, nung bumalik siya,
Alam mo, literal, na marami ako pinagdaanan. At nag-uusap lang kami. Alam mo, sinasabi ko lang sa kanya na ewan ko, komportable ako sa kanya. Wala akong naramdaman na kakaiba or alam mo yan, kakaibang vibe sa kanya or kung ano man. Kaya nag-uusap lang kami at siya. Sa totoo lang, oo, may isa pang dumaan at siya, alam mo yun, nanatili lang siya sa labas. At pagkatapos, bumalik siya ulit. Dinala niya talaga ako sa gasolinahan. Bumalik siya. Nakilala namin siya. Oo. Mula doon, parang siya ay... Hindi ko sasabihin na parang hindi siya parang obsessed sa kahit ano. Simula noon, mula nung araw na nakilala niya ako, alam mo yun, sinabi niya na naramdaman niya iba ako, na hindi ako katulad ng ibang mga babae. Hindi na lifestyle ko, sinaktan niya ako. At pagkatapos, naging okay lang kami. Magkano ang siningil mo sa kanya? Paano ba niya binayaran? Kaywan? Oo. Cash. Sige. Kaya, hindi ko... Sabi mo, andun na tatay ng anak mo. Hindi. Kasama siya ng mga anak ko sa bahay. Sige. Alam niya kung anong ginagawa mo. Si. Akala niya sumasayaw pa rin ako. Hindi lang talaga niya alam. Ginagawa ko na talaga yun. Dahil gagawin mo na rin, bugaw mo ba talaga ama ng anak mo? Maging tapat ka nga. Hindi mo ba dinalang kahit sino nun? Hindi. Wala akong sa'yo. Wala. Sige, ano mo na. Marami kami na pag-usapan. Nagyabaslag siya ng saloobin nun. Dumadaan siya sa hiwalayan. Alam mo, sabi niya, nakita niya ako sa ad at pinuntahan niya ako. At napigilan ko siyang barilin ang ex niyang girlfriend at ang bago nitong boyfriend. Doon kami nagkakilala at naglabas ng sama ng loob. Wala namang nangyari agad, pero makalipas ang ilang oras, sinaktan niya ako. Sige. Naintindihan mo ba ako? Sa puntong ito, naging parang anghel na tagapagbantay ko siya. Gusto niyang siguraduhin na ayos ako at pwede ko siyang tawagan sa pag may problema. Oo, kakakilala lang niya sa akin at baka parang ang labo nun. Siguro, hindi ko rin alam, pero gusto lang niyang tiyakin ayos ako. Tinawagan niya si Waymon at sinabi ang ginawa ng lalaki sa kanya. Sinasabing naggalit si Waymon at gusto niya may gawin tungkol dito. Patuloy niya akong tinatawagan, patuloy niya akong tinetext at kung ano-ano pa. Parang, Ayaw ko magsalita. Bakit hindi mo na lang sabihin ang gusto nilang sabihin? ang sweet naman ng kanta na yun o kung ano man, ang ganda. Ano ang sinabi mo nung sinabi mo yun? Sige. Anong sinabi mo? Hindi ko sinasabi na hindi sila nag-aalala. Hindi mo rin sinasabi na hindi nag-aalala. Hindi, sinabi ko yon. Kahapon nung dapat ay darating siya ng alasin ko. Sinabi ko kay Wayne para hindi ako nag-aalala tungkol doon. Alam mo, sa huli, kung may gawin ka sa kanya, hindi lang yun ang mangyayari. Mas marami pang kasunod yun. Gets mo? Nasaktan siya. Kung halimbawa, may naghatid sa kanya dati, kailangan mong, paano yung titingnan? Yung kaibigan niya at mga kaibigan nila, gets mo? Inihatid nila yung kasama, tapos binaril yung lalaki. Sabi niya, doon dumating mga kaibigan. Lalabas daw siya, tututukan at sukunin lahat ng gamit nila. Nanakawan niya sila. Sabi niya, pagkahubali niya ng pantalon hanggang bukong-bukong, mukhang may plano talaga siya. Oo. Sinabi ba niya sumama ka sa plano? Oo, sinabi niya. Sinabi niya talaga. Alam mo, sabi niya na kapag mangyayari na yon, gusto niya ako ay... Alam mo, tutukan ko ng baril ang lalaki habang nasa loob siya ng bahay. Puro salita lang siya. Sinaktan niya ako. Kaya, bakit ka pumayag sa kanya? Hindi ako pumayag na patayin yung lalaki. Bakit ka pumayag na gamitin lang yan? Halika dito, kaya ka siguro sobrang nagalit. Hindi. Kaya basically, sa lahat ng tao na nakakausap mo sa Penguin, hindi ka pa naloko sa isip mo. Tama. Hindi mo binabayaran ang karir mo. Hindi pa ako na-rape. Okay, so hindi ka pa na-rape. Wala akong pakialam sa pera. Gumawa sila ng plano. Magte-text si Jada sa lalaki at aakitin pabalik sa apartment niya. At doon maghihintay si Waymond. Pumasok siya, papunta siya sa kwarto ko. Sa una, tinanong niya ako kung may bote ako ng tubig. Sabi ko, wala, ubos na ang mga bote ng tubig ko.
Nagsimula siyang maglakad papunta sa kusina, tapos naglakad siya papunta sa kwarto. Habang papunta siya sa kwarto, gamit niya ang cellphone niya, kaya makikita mo na may kaunting liwanag mula sa cellphone. Tumingin siya sa kaliwa at makikita mo lang siyang umaatras ang lalaki. Umatras siya hanggang tuloy ang pumasok. Sige, si Wayman na ngayon. Kaya kapag binuksan mo ang pinto, walang damit, tama? Oo. Gusto ko na sumama ka at ipakita mo sa kanya. Paano yung pintuan sa harap? Halika, ipakita mo yun sa gabi yun, okay? Nasaan si Wayman nun? Ito ang harapang pinto. Yung harap ng bahay. Oo, sa harap ng apartment mo. Itong sala. Oo, tama. Isang proyekto lang yun. Oo. Maglakad ka lang, tuloy-tuloy lang, nandyan lang ang kusina, tapos ang pamunang porch. Tapos may daanan dito. Akyat ka, nandoon ang closet kung saan naroon ang boiler. Tapos, ito ang kwarto ko. Oo. Ang kwarto ng hadi ay nandito. Sige. Ang daanan papuntang banyo ay nandito. May aparador dito. Si Wayman ay nandito. Sa banyo. Hindi sa banyo, kundi sa maliit na daanan na yun. Kaya tumayo siya dun mismo. Kasama ko si Wayman. Pero wala siya dun. Kaya nakatayo ako kasama si Wayne. Sige, hayaan mo akong buksan ang pito at sabihin sa kanya ang nangyari. Binuksan po ang pinto. Pumasok siya, sinundan ko. Inilap niya ito. Ngayon, nasa harap ko na siya. Sige. Alam niya kung nasaan naman ako. Sige, kaya siya mismo pumasok dun. Pumasok siya, nandito si Wayman. Sandali, minamadali natin kasi magkatabi ang walkway at kusina. Naglakad siya papunta sa kusina, kumuha ng bote ng tubig. Sabi ko, wala na akong tubig, kakaubos lang namin. Kaya pumunta talaga siya at tumalik. Ginawa alam niya, lumapit ng ilang hakbang papunta sa akin. Tapos bumalik at nanlakad papunta sa kwarto. Dami kang telepono. Sino ang nasa telepono? Suspect, yung lalaki. Parang di siya nakikipag-usap, pero tinitingnan lang niya. Nakatulong yung ilaw para makita niya si Wayne, tuwingin siya pataas. At pagkatapos, ano ang ginawa niya? Itinaas lang niya ang kanyang kamay. Sino ang mataas ng kanyang kamay ng ganun? Yung malapit. Tinaas niya ang mga kamay at umatras. Narinig mo si Wayne na nagsabing, oo, dumapa ka, gago. Pagdating doon, umalis ako sa daan. Nung nagsimula siyang kapakan ng mga pako, umalis ako sa daan. Pumunta ako papunta sa kusina. So, ano ang ginawa nito? Ano ang ginawa? Okay, pumasok siya. Pumasok ako at nabigyan ng gantimpala. Sabi niya, hindi ako naglalakad. Kaya pinigilan niya ako. At pumunta siya sa bintana. Sige, naglalakad siya. Nasa harap mo ako. Oh, Sige, si Wayne, nandito. si Wayne nandito. Si Damon nandito. Oh. Kaya siya ay nasa likod. Hindi ko pa tinatanggal ang building ko. Kaya abala siya sa phone niya. Nakatingin siya sa phone niya na parang, saan ba kayo pupunta? Tingnan mo ang telepono. Napatingala siya at nakita ang isang buhay na tao. Oh! Sinabi ng lalaki, anong meron? Hindi siya umatras. Humigat ka, nigga. Humigat ka. Hindi ba siya umiga? Hindi, umatras siya. Hindi niya kinuha ang baril niya. At ang sinabi niya, para saan ba talaga ang meeting na to? Anong nangyari sa telepono mo? Bakit mo binugbog ang telepono mo? At hindi ko alam kung paano nagsimula ang away nila. Pero alam kong nag-away sila. Hindi ko alam kung baka hinawakan siya ng lalaki. Kaya kung kinuha ko ang baril ko. Kahit. Pero pumunta siya at gano'n na. Alam ko maglalaro ka, pero si Wayman ay wala na ron. At umatras ako. Nakuha niya, namatay siya. Oo. Kaya tinaas niya ang kanyang mga kamay. Umatras siya. Kaya siya, ibig ko sabihin, kumuha siya ng baril. Tema yan. Pinaginilalaan mo siya. Hindi niya sinakta ng tao, pero umarang siya. Tama ba? Oo. Paano nangyari yon? Hindi ko alam. Iwan ko lang. Anong nangyari? Hindi ko alam, nag-away na lang sila bigla. Lumabas siya at nakipag-away, kaya kami pumunta sa sala. Hindi, napunta to sa... Tinamaan nila ang likod ng pader. Nabangga ang puno at mga bagay doon. Sinusundan nila lahat ng bisikleta, pero hindi nila alam. Ilan ang mga putok na narinig mo? Sigurado akong dalawa ang narinig ko. Yung una at isa na para sa akin. Nasa loob ng pader yon. Alam niya siguro kung sino ang tingin niyang nagsublong sa kanya. Alam niya kung ano. Alam niya kung sino ang tinutukoy mo. Oo, papatayin niyo naman ko. Sige, pwede mo na siyang tawagin dito ngayon. Iaangat na niyan siko niya. Oo. Ayos. Kaya pala tumakbo ka papunta doon. Tumakbo ako palabas ng pinto. Para saan ang baril mo? Hawak ko ang baril ko, pero yung kargador ko. Sige. Sabi mo, sige, babalik ako. Sabi mo yon. Sabi mo, bakit sila nag-aaway? Lumalaban siya. Boom! Slamming siya ng wall. Boom, boom. Sabi ni Raymond, nagpapaputok siya. Kaya anong ginawa mo? Itinutok mo ba ang baril mo sa kanya? Ikinutok ko ang baril ko, pero ayokong barilin ang sarili kong katawan.
Anong ginawa mo? Saan ka nun? Nasa sala na sila, nagkaaway, nagtutulakan at nagkakagulo, pabalik-balik. Sabi ni Wayne, "Barilin mo, bruha! Barilin mo siya, barilin!" Anong ginawa mo? Ipakita mo nga sa akin kung anong ginawa mo. Kinuha ko lang ang baril ko, parang tinaas ko ito. Tinutukan mo siya ng baril. Tinututukan ko. Pareho silang tinutukan ko sa puntong iyon. Kasi gumagalaw sila ng gumagalaw. At hindi ko ginawa. Hindi ko siya babarilin. Kaya ano ang kailangan nilang gawin? Nag-aaway pa rin sila habang nakatayo lang ako. Lumapit sila sa puno at nakita ko si Wayman. Parang itinapon niya siya sa Christmas tree at mga laruan, tapos dumulas yung lalaki sa pader. Sinimulan siyang tutukin at bubugin ni Wayne. Tinutulak at hinahawakan pa rin nila ako, tapos napunta ulit sila dito kung saan ninyo nakita si Wayman. At doon na, nung hinawakan mo ako, sinawakan mo siya. Kailan mo kinuha ang baril mo? Nasa akin na ang baril ko noon. May baril ka na bago pa siya pumasok. Nasa akin ang baril ko. Ibig sabihin, habang naglalakad ka, nakalabas na ba ang baril mo? Hindi pa nakalabas. Nasa akin lang talaga. Oo. Nasa kanya na siya. Anong baril ang dala mo? Young creative. Ibig sabihin, may baril ka na talaga sa kwarto mo nun. At lagi niya iyong ipinapasuot sa akin. Ilan subat mo nang buksan mo ang pinto? Oof! Sige, pumasok siya. Umalis na siya noon. Shooting agent. Kasama ba ang kanyang jacket? Kaya pumasok ka sa kwarto. At doon ka na nakuha. Doon siya sunod-sunod na binanatan ni Wayman. Oof! Sino sa palagay ko ang hindi sakitin? Wayne. At sinabi niya ano? Dahil sinabi mo sa kanya tungkol dito. Hindi ka niya binayaran ng pera. Alam ko, hindi yun tungkol sa pera. Ang totoo, binunutan mo ako ng baril at ginahasa mo ako. Kaya niya ginawa iyon. Iyon ang sinabi ni Jada sa mga investigador. Siya ra ang nag-set up ng ambush. May baril siya noon, pero sinabi niyang hindi siyang nagpaputok ng baril na pumatay kay Waymond Danzy. At base sa kumpisal na yon, kinasuhan siya ng estado ng murder, felony murder. Sa batas ng Georgia, kapag may namatay habang may felony gaya ng armed robbery, lahat ng kasangkot pwedeng kasuhan kahit hindi sila ang nagpaputok ayon sa warrant. Sabi rito, ayon kay Jada, set up ito dahil hindi siya binayaran ng suspect sa serbisyo niya. Hawak na rin ng estado ang kanyang kumpisal. Hawak nila ang kanyang baril at may patay na katawan. Pero wala sa kanila ang bumaril dahil ang lalaking nagpaputok ng baril, wala na siya. At nang sinubukan ng mga investigador na kausapin siya, ayon sa opisina ng piskal, tumanggi siyang makipagtulungan. At sinabi niya sa kanila na hindi raw siya nandoon. Ang nag-uugnay lang sa kanya sa insidente ay ang cellphone niya na nakita sa investigasyon. Kaya 2 taon at kalahati ng natingga ang kaso. Nakulong at kinasuhan ng pagpatay si Jada Johnson, isang sex worker na nagsasabing ginahasa siya habang tinututukan ng baril. At ang totoong bumaril, nanatiling malaya hanggang Hulyo 2025 nang magpa siyang opisina ng piskal sa paraang nagpabago sa lahat. Naglabas ng pahayag si Macon District Attorney Anita Howard. Aniya, ayon sa ebidensya, halos imposibleng mapatunayan nagkasala siya ng felony murder sa paglilitis ng lampas sa makatwirang duda. Ibinaba ng opisina ang kasong murder kay Jada Johnson at umamin siya sa aggravated assault. Isang bilang, 20 taon ng sentensya pero 5 taon lang siya sa kulungan. Ang natitira ay probation. Ipinaliwanag ng district attorney ang mga dahilan nito. Tumanggi makipagtulungan ng bumaril, malaking issue ito. Tahimik ang mga saksi at walang record si Jada. Simula pa lang, tumulong na siya, tulad ng sa interrogation video. Sinabi niya sa mga investigador ang lahat. Ayon sa district attorney, ipinakita ni Bibi Johnson ang responsibilidad na inaasahan ng hustisya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pag-ako ng pananagutan, kaya siya pinayagang makipag-areglo ng estado. Si Jada Johnson na naglatag ng bitag at may hawak na baril nang mapatay si Waymond ay makukulong ng 5 taon. Pagkatapos, siya ay nasa probasyon ng 15 taon. Ayon sa opisina ng Taga-Usig, ang resolusyong ito ay sinasaalang-alang ang malinis na record ni G&G Johnson, mga hamon sa ebidensya at nagsisilbi sa interes ng gas. Hustisya habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko. Wakas ng pahayag. Ito ang On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ngayon mapapanood na ang episodes namin sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.